Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's mabilisan lang to. Sabi po ni Senator Robin Padilla, hindi na raw siya tatakbo sa 2028 elections. Ito po yung kanya pong post sa kanyang social media account. Sabi niya, maraming salamat po. Pero wag niyo na po akong isama sa lineup at hindi na po ako matakbo sa 2028. Mabuhay po. Anong mabuhay po? Baka ibig sabihin niya, mabuhay po kayo. Mabuhay po. Mabuhay po. Anyway, ayan po yung sabi ni Robin Padilla. Bakit ba? Bakit siya nagsalita ng ganyan? Kasi etong si Jack Arngota. Mga kababayan, eto po si Jack Arngota. Ayan na. Yung miyembro na po, bagong miyembro ng Banateros. Kahit sino-sino na lang kinukuha ng Banateros. Wala nang pinipili eh. Basta bumanat kay Presidente Marcos, Banateros na. Wala nang pinipili kahit sino, kahit anong anyo, kahit anong hugis ng katawan, kahit anong hugis ng utak, kahit walang utak, kahit maganda magsalita, kahit hindi maganda magsalita, kahit hindi diretso magsalita. Nako, wala na pong pinipili itong mga Banateros eh. Wala eh. Kahit hino na lang. Manong. Basta umayabang imanon. Pwede na eh. Basta kumalaban kay Marcos, pwede na. Bakit nagsalita si Robin Padilla? Kasi naglabas ng lineup na magiging senador. Gusto maging senador ni Arngota. Naglabas siya ng lista ng mga gusto niya maging senators para po sa 2028. At ito po yung ayan po yung mga pinili niya. Yan, sino-sino ba yung mga pinili ni Jack Arngota? Kailangan daw makasama ni Presidente Sara Duterte. Wow. Sabi ni Arngota. Jack Arngota. Presidente Sara Duterte na raw sa 2028. Sure ka? Sigurado ka, Brad? Parang talagang feel na nila na presidente na si Sara sa 2028. At gusto niya mangyari ay ito ang mga kasamang senators. Ito yung pinili ni Jack Arngota. Sino-sino ba yan? Ito. Si Chis Escudero. Si Mr. 10K Alan Peter Cayetano. At ito si Buang. So sinama niya na si Senator talaga. Ay, hindi pa senator yan. Talagang senator na. Si Rowena Guanzon isinama sa listahan. Tapos si Greco Belhica isinama rin sa listahan ni Argota. Si Belhica ito, ang dami na rin sinabi nito na pumalpak eh. Diba, ang dami niyang sinabi, maraming babaliktad, maraming upo na raw si Sara. So, dami rin ito mga pinagsasabi na puro palpak din eh. Sino ba to? Si Belhica. Ang dami rin dakdak to eh, wala rin eh. Mas lalo na ito si Vic Rodriguez. Salta rin ng salita, wala rin naman. Si Jimmy Bondoc, gano'n. Pare-pareha sila eh, no? Pare-pareha ito mga napili ni Jack Arngota na mga senators. Panay-panay ang dami, panay ang dakdak, panay ang salita, pero parang wala namang walang saysay ba? Wala naman naniniwala sa mga to eh. So sino pa? Ito si Tanim Witness. Si Mike Defensor. Tapos si JB Hinlo, Raul Lambino, ito yung Richard Mata, ito yung mga talunan nung nakaraang eleksyon mga kababayan. Ito yung tumakbong senators pero mga talunan. Si Lambino, si Mata, saka si Hinlo. Tapos, sinama rin si Torion. No, taas pala pangarap nito. Tatakbo bang senator ito si Torion? Ito po yung abogado ni Kibuloy. Ni Pacquiao mga kababayan. Ni Pacquiao, Pastor Apollo C. Kibuloy. Tapos isinama niya si Robin Padilla. Kasi magtatapos ang termino ni Robin Padilla sa 2028. Sinama ni Jack Arngota etong si Robin Padilla. Ayan
Ayan po yung mga listahan ng gusto ni Nyak Arngota. Kaya sabi tuloy ni Robin Padilla, nako, wag niyo na po akong isama diyan po sa listahan kasi hindi na po ako matakbo sa 2028. Mabuhay po. Ayan sabi ni Robin. Kayo guys, naniniwala ba kayo na hindi natatakbo to? Alam niyo, ganyan yung style ng mga Duterte, di ba? Sinasabi nila hindi sila tatakbo. Tapos magugulat na lang kayo, nandyan na. File na ng COC. Dati uso pa yung yung substitution, pero tinanggal na ata yung substitution eh. Kasi drama eh, mga kababayan, may mga dramang na kunwari hindi tatakbo, iba yung magka-file ng certificate of candidacy, tapos mamaya-maya magsa-substitute, kagaya ng ginawa ni Duterte, di ba? Mga style bulok eh, pa-epal din eh. O ito, si Robin Padilla, hindi raw tatakbo. O, hindi nagsalita na naman itong si Nyak Arngota. Kulit talaga na ito eh. Sinabi na nga hindi tatakbo eh. Pinamimilit pa. O sabi ni Argota, Robin Padilla, Idol, Sen, baka pwede kang mag-vice presidente kay President Sara Duterte? Kailangan ka po ng taong bayan. Please. O, may please pa. Talaga nakiusap ka pa. Nilagay niya sa listahan ng pagka-senator. Pero nung tumatanggi na si Padilla, sabi niya baka mag-vice presidente, baka pwede ka na lang mag-vice presidente para kay President Sara Duterte. Ang lalakas talaga ng nila, ng loob nila, na talagang feel nila na magiging presidente na si Sara Duterte. Kaya baka mag-iyakan to kapag si Sara Duterte hindi nakatakbo sa pagka-presidente, malamang mag-iyakan to mga to eh. Kasi asang-asa sila na talagang si Sara Duterte ang magiging presidente sa 2028. Di ba? Presidente na yung dating sa kanila ni Sara eh. Tapos, eto si Arngota, gustong patakbo yung vice presidente. Ito namang si Robin Padilla. Ano ba ang masasabi ng ating mga kababayan? Ha? O, naloko na. They call you Sir Jack? Ba't pa naging Sir Jack to? Ayan Sir Ngak ang tawag dyan. O kaya Sick Jack. Mailing mag-Jack call. Ano ba yan? Sir, i-short for sira. Sira ang alangala. Ay, grabe naman kayo. Wag naman kayong ganyan. Wag naman kayong ganyan kay... Kasi ang kulit na ito, ayaw na nga ni Robin. Pinipilit pa rin. Tapos, kapag nanalo pala si Sara Duterte President, Vice President si Robin Padilla, at nanalo yung mga senators niya, ito raw magiging spokesperson. Spokesperson ng gobyerno ni Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, ito mga to. Kapag ito, hindi na, halimbawa, kunyari manalo, makatakbo si Sara, manalo. Itong mga to, kapag dito nabigyan ng pwesto sa gobyerno, malamang iyakan to. Ayun lang naman ang minsan habol ng mga to eh. Gusto nila malagay sa pwesto, gusto nila magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Kaya nga si Maharlika, saka si Trixie Cruz Angeles, nag-away-away eh. Dahil si Trixie Cruz nalagay sa pwesto. Si Maharlika hindi. Kaya galit na galit siya kay Trixie Cruz. Diba sinabihan pa kanya na Zoraida kung ano-ano sinasabi. So, ayan mga kababayan yung mga gusto na itong mga to, kaya talagang todo suporta sila. Akala naman nila mabibigyan sila ng pwesto. At kapag hindi nabigyan ng pwesto to, sigurado iyakan to mga to at mag-aaway-away itong mga to. So gusto siguro nito maging spokesperson. Spokesperson no? Parang Claire Castro dati Ano kayang klase ito pag naging spokesperson to si Nyak Arngota, di ba? So ayan mga kababayan. Ito. Sabi ni Robin Padilla, wag niyo na pilitin. Ayoko tumakbo, hindi ako tatakbo sa 2028. Wag niyo na po akong isama sa lineup. Sabi ng kababayan natin, thanks heaven, natauhan din. Salamat sa Diyos at natauhan din. A very good decision which is beneficial to you
and to the Filipino taxpayer, hoping you are true to your words. Oh, ayan panindigan nyo po yan Oh. Baka dakdakan lang ng dakdak, tapos magugulat kami, kapile ka ng Certificate of Candidacy. Mr. Robin Padilla, sir, alam mo, yan ang pinakamagandang na desisyon na nagawa ninyo sa buhay ninyo. Kung talagang tutuparin nyo yan, napakagandang desisyon po yan. Yan po ay makakatulong at ikagaganda po ng ating bayan. Yung wag po kayong tumakbo sa 2028. Tama po yan. Very good po yan. Ayan po ang pinakamagandang desisyon na magagawa ninyo. At sana tuparin po ninyo. At kapag hindi ka tumakbo, Robin Padilla, sa 2028 talagang iboboto kita. Iboboto ko talaga to pag ito hindi tumakbo. Iboboto ko to So yan, So abangan natin, Tama yan, Robin. Acting ka na lang. Mag-artista ka na lang. Magaling ka naman ng artista Huwag ka nang magpolitiko kasi wala Ang daming talaga, ilang taon pa kami magtiti sa'yo? 3 taon? Tagal pa. Kaya pinakamagandang desisyon niyan yung gagawin nyo, Mr. Senator Robin Padilla. Huwag na po kayong tumakbo sa 2028. Malaki po maitutulong nyo sa bayan kapag ganyan po ang ginawa ninyo. Ito, sabi ng ating kababayan, dapat lang, bakit ngayon lang naisip yan? Halos lahat Halos lahat sang-ayon sa sinabi ni Robin Padilla. Kaya lang ako nakakita ng isang post ni Robin Padilla na halos lahat talagang sang-ayon sa kanya. Kasi ang dami niyang mga pinsan, mga post na talagang binabanatan siya, pero hindi. Tuwan-tuwa po ang taong bayan at sinasabi na, ito nga that is the smartest thing he had ever said. Ayan ang pinaka-matalino, pinaka-maganda, pinaka-magaling na naisip mo. Smartest thing na sinabi mo. Alang nga. Ayan po yung sabi ng ating mga kababayan, mabuti naman. Right move. Iba naman nagdududa. Nagdududa sa sinabi niya kasi narinig na raw nila minsan yan, yung mga ganyang mga style. Pero yan nyo, diba? Malay ninyo totoo. Yehey! Buti naman! Nabawasan! Yan Ay, nabawasan. Biruin nyo mga kababayan, napakaganda ng mangyayari kapag si Robin Padilla ay hindi na po tumakbo sa 2028 kasi po napakalaking tulong po niya yan sa bayan. Napakagandang po yan pangyayari sa mga Pilipino na hindi tumakbo sa 2028. Mabuti naman. Ay, salamat at nagkaroon siya ng tamang desisyon. Talaga lang Iba naman, ayaw pa rin, talaga lang Buti naman, yan ang pinakamagandang sinabi mo, wag na wag ka nang tumakbo Ayan salamat naman daw, idol. Pero mo, ang dami natuwa sa sinabi ni Robin Padilla na hindi siya natatakbo sa 2028. Kaya sir, alam mo sa totoo lang, natutuwa ang taong bayan sa sinasabi mo ngayon na wag ka nang tumakbo sa 2028. Kaya nga sabi ko, pag ito hindi tumakbo sa 2028, iboboto ko to pag hindi ito tumakbo sa 2028, iboboto ko to. So ayan mga kababayan ikaw naman arangota, huwag kang pilit ng milin. Ayaw na nga mimilinin mo Ayaw na nga, huwag mo nang pilitin. Basta sabi niya, hindi na siya tatakbo. Yun ang pinakamagandang sinabi mo, Mr. Robin Padilla. Dahil dyan, palakpakan. Ang galing-galing. Galing-galing mo, Robin. Kapag yan tinupad mo. Okay, so yun lang po muna mga kababayan ang ating update. Abangan natin Abangan natin kung totoo sinasabi nito. Pero pinakamaganda talaga yan. The best yan, the best. Na desisyon na gagawin mo, Mr. Robin Padilla. Yung huwag ka nang tumakbo. Sa kahit anong posisyon sa 2028, mag-artista ka na lang, panonoorin ko pa mga pelikula mo, sigurado blockbuster yan. Ipopromote ko pa yung mga pelikula mo. Sigurado yan. Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to 8. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.